Hello guys! Magandang araw na naman po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan po, nandito naman po kami kila Mighty Mang dahil akala ko naliligo po sila ng dagat. Katatapos ko lang pong maglaba. Bali, habol na lang po kami dahil si Pix yung nauna at hindi ko alam kung saan sila maliligo banda. At yun nga, nagdiretso po kami doon sa pinaliliguan namin dati. Wala kaming nakitang motor dito. Kaya nagdiretso po kami dito kay Mighty Mang. Nandito po lahat yung mga motor. Ayan. Nandito po sila. Hindi pa siguro pumunta doon sa dagat. At plano ko nga, hindi sama yung dalawa dahil si Sansan hindi naman sumama na doon sa bahay. Ay pinagbibilin ko sana na sabi ko, sige dito lang muna kayo, wag kayong munang sumama sa amin dahil papagpahingain nyo muna ako na hindi kayo kasama dahil nandito naman yung kuya niya. Sabi ng kuya niya, alis daw po siya. Yun, nasama ko rin po yung dalawa. Pinakain ko po sila muna para bago umalis. Nakakain na po sila. Yes! Si Mighty Mang. Inutusan na naman pa akong magpansit. Sabi ko, papagpahingain mo muna ako. May pansit kasi dito, tapos may baon sila na manok. Ay tiil manok tapos manok. Nandito pala sila, kumakain pa. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Yun nga, hindi ko alam kung saan pupunta. Basta habol lang ko. Si Papa Bits lang naman. Sige, habol kami. Pansit na daw siya. Oh, wala ako sa plano na hahabol. Hindi naman po... Ito sa birthday. Hindi pa naman po yan alis kung hindi po ako kasama. At yung dalawa sabi ko, huwag kayong magkakalat ha. Doon nga balay kay... Hindi na makadin. Makatukon yung eskwelahan. Yun ang ending, kasama ko pa rin ang mga tingag. Luto pala sila ng ng manok, ginataang adobong manok at saka tinulang isda. Yan. Yan yung ni Bustipin. Pinggan, kawali. Kawali lang po yung natin papakita. Hindi po si Bustipin. Parental guidance. Way for all. Ayan yung baon ko, paksiw na prito. Kasi yun nga yung plano ko, sa dagat ako kakain at yung sobrang ulam nila hotdog ng mga bata. Nakasama din yung dalawa. Dito na lang ito. Bakit di rin magawa yun? Mga bata. Madali ba yung paggutom ng dagat? At ang bait ni Nikki, naglalaba po siya. Ito lang pangahaw. Si Nikki at si Inteng. Kayo ada ka inting nakaon. Kayo ada ka nakaon. Mukbang. Kaya di sulod. Si Nikki na lang ang naiwang kumain. Tapos na po tayong kumain. Oh, pati si Eji hindi pa kumain. Mga guys. Yung ulam. Dala naman. Meron ako dito. Tuna. Meron siyang special na ulam. At nandun na po sila Titing, Bustipin sa dagat na una. Tapos si Creslin at Sia. Pinasabay ko na kay Papa Bits at si Mariel hinihintay ko dahil nagluluto pa po siya ng paa ng manok. Nagpriprito at si Tio tulog pa nandun sa kwarto ni Mighty Mang. Hahabol na lang daw po siya kasi sabi niya kung makahabol. Kasi sabi niya magpapansit pa daw siya. Ako yung pinapagpansit. Sabi ko papahingahin muna ako ng malalim. Meron pa namang pansit dito na tira, sakto lang yan. Wala nang halo pinili na. Oo, kung pinili. Yan, nagpreprito pa siya ng Adidas. May sliced bread pa. May sliced bread pa. Yan, yung natirang sliced bread. At saka magsasaing pa si Mariel. Kasi pag gising ni Tio, wala ng kanin. Andun, dinala na sa dagat. At yun nga, yung plano ko, hindi ko papasamahin yung dalawa. Kasi si Sansan hindi naman sumama kanina na umalis si Pix. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila dahil nandun po ako sa likod, naglalaba.
At hindi ko naman po alam na may plano po sila nito na maliligo ng dagat. Parang inaano ko lang yung usap-usapan nila, ini-ignore. Kasi nagpo-focus po ako sa labahan ko. Tapos, pag alis ni Pex, dala yung speaker, nagtanong si Papa Bis na kung saan kapupunta. Kila Boss Tipin daw, maliligo ng dagat. Sabi ni Papa Bis, sige, hahabol na lang kami. Tapos sinabihan ko Sansan na sama na lang kasi pagka mamaya-maya magpapakuha ka na naman, kunin mo ako dito. Pabalik-balik. Sabi ni Sansan hindi daw siya sasama dahil pupunta siya ng eskwelahan. Hindi ko alam na hindi po siya, pupunta po siya ng eskwelahan. Kaso nagdanay kay. Pagpansit mo! Ang binugot ng patulog kay Tiyo. Okay nga nito nga. Kaya tagpapagiliw taon. Ito daw yung papaglutuin ni May Timang. At yun, nandun na sila sa dagat. Pahinga muna tayo dito. Upuan muna natin ng mataas na upo. Ang ganda ng ano, habilin Ay, ko. Carla. At ito. Ang third wheel niya. Umupod ka na ano kayo. Mahirag Ito yung naklabahan ng lugod niya. Uy. Ako yun niya pa. So, ayan. Pupunta na po kami doon, ha? Bubaktas ka? Oh. Kami na lang po yung magsasabay ni EJ. Ayan, ang taas ni EJ. Hanggang ano lang po ako ni EJ. Agoy-agoy. Ano ba yan? Ba't naman ang tangkad-tangkad dito? Pero pala din, 17. Tataas pa yata to. Baka pagdating ng panahon tagabay, dito na lang po ako sa ano niya. Ano pang Tagalog dito sa Baywang ba yan? Siya Baywang kasi dito balikat. Hanggang balikat lang po ako. Sila nagpapasounds na. Nandoon na si Sia kasama ni EJ. Yan si Mariel. Mariel, mag-ingat ka Mariel. Baka malunod ka Mariel. Ha? Lumiit na po yung pisto dito sa paliguan dahil meron pong nakabili na. Ayan. Meron na po doon mga bahay, diretso cottage. Tas dito, yan na lang po yung space. Tas parang pinagbabawal na din. Noon nakita ko po dito na merong entrance 5, pero ngayon wala na. Wala siguro yung ano, yung may-ari, ha? Naglubat na po yung ano nila, speaker. Yan, to ba yung iniinom nila? Nakasama din yung dalawa. Hindi pwedeng hindi maisama. Mabuti na po yung ano pisto dito dahil hindi na mainit. Kasi yung araw pababa na. Maabot pa. Maabot pa tubig. Usog. Aabutin pa yan. Yan, dumating sila Alreds at saka Kayla. Tapos yung ano niya, bagong papa. May dala po silang donuts. At saka meron po akong pasalubong. Ayan. Joke lang po yung ano ko sa kanila pero tinututuhanan. Ayan, siupaw. May siupaw. Si Papa Bits naligo na. Siupaw tayo. At ayan si Mariel. Nag-usa ko nung kita ito na. Ako nag-request. Joke lang naman yun, joke. Pero salamat. Salamat sponsor. Mariel. May extension yung ano, birthday ni Boss Tipin. Pangalawang happy birthday.
Happy Sunday! Happy Sunday and belated happy birthday, Boss Mariel. Hoy! Ayan. Sir! Papasok. Yan, nandito na si Makoy. At saka bumalik sila kay Aldrich doon sa bahay ni May Timang dahil kukuha ng tubig at saka power bank dahil naglubat kagad yung yung speaker. Bonding time muna. Happy Sunday. Buti na lang na nasama din yung mga bata kasi naman po, unfair naman po kung kami lang po yung nagsasaya dito. Kasi nga balak ko nga na hindi ko sila pasamahin. Sabi ko, palayluhin muna nyo ako na ako lang mag-isang o kami papabitsang alis na walang pasaway. Normal lang naman po yung nagpapasaway kasi mga bata nga. Yung sa akin lang po is medyo makapagpahinga naman po tayo. Pero mabuti na po na nakasama ko din po sila. Kasi nakakaano naman po, nakakakonsensya kung kami dito nag-happy-happy sila nandun sa bahay nagmumukmuk. At hindi naman po masyadong mainit. Hindi naman po makaka-sunburn sa mga bata. Si Kayla at saka si Alex. Man ang tubig. Si May Timang at saka si Tio. Nahuli po sila sa picture taking namin. Kasi natulog si Tio. Nintay pa ni May Timang na magising. Kaya ayan. Kararating lang po nila. Hindi po sila nasama sa picture taking namin. Ayan po guys, nandito pa rin kami sa dagat. Hindi pa po kami umuwi. Nagpalayo muna ako sa kanila dahil may sounds po doon. At saka nandun pa sila May Timang, tapos dumating po si Angelora, yung ilas ni May Timang. At yun, yung mga bata nawiwili pa pong maligo. Si EG, at saka si Chrislyn at Sia. Napakalinis po ng dagat. Low tide na po siya, low tide. Nagpalayo muna tayo sa kanila dahil nagsasound po sila. Napakaaliwalas po ng dagat at saka mahangin po siya. Naririnig nyo ba yung hangin? Tas medyo maalon-alon po siya. Yan si Chrislyn. Nawiwili po siya sa silip dahil nakakakita po siya ng isda. Ayan si EG, kanina nang magpunta po kami dito, yung dagat diyan banda sa kinauupuan niya is taga-balikat yan. Ngayon low tide na. Ayan, umuupo na lang po siya. Tingnan niyo naman yung yung diferensya ng dagat hanggang doon sa tabi. Sa likod po nito nandun sila, nandun po yung pisto namin. Kasi si Chrislyn, tingnan nyo. Hindi naman po siya mainit. Kaya masarap iligo dahil hindi masyadong mainit yung araw. Saktong-sakto lang. May araw po na medyo may kulimlim. Tapos may dumating po doon sa pwesto namin. Nakatingin sa amin. Tapos bumaba. Tapos tinanong po kami sabi nila kung nag-aabang daw kuno kami. Yung nag-aabang po kung nag-rent daw kami pero walang cottage. Yun lang. Kasi may entrance nga.
Ayun pala is yung may-ari. Tapos sabi ni May Timang, wag nyo na lang muna kaming parintahin dahil bago lang po daw kami na nagpunta dito. Tapos ano naman po yun, parang hindi matao. Kasi sabi ng may-ari okay lang daw kasi yung caretaker is wala dyan. So ngayon na na-absuelto po kami sa renta, sa entrance. Kasi sabi ko na nga kanina nung unang intro ng vlog ko na dati na mayroon po akong nakitang paskin dito na may entrance po 5, mga 5 pesos po. Kaso lang natabunan na pala yung nila paskin, dyan sa may niyog, puno ng niyog, nakapako. Merong tumubong isang halaman, natabunan na po siya. Hindi namin nakita. Pero hindi naman po nagpwersa. Sabi niya okay lang daw. Siguro magpaparinta na po siya ng pursige magpaparinta kung yung nabili niyang lupa is gawin niyang katulad dyan po yan na may puting bahay, kasi bahay na po yan, tapos may kusina, may cottage na maganda na pong tingnan. Tapos yung tapat nila, yung natatapatan na dagat is wala nang naliligo. Yung naliliguan na lang po yung bakanting lote na dati po namin dyan paliguan. Ngayon pag nagpursige na yung nakabili dito na bakurin, wala na kaming liliguan dito na libre. Malalayo na po kami sa pagligo. Yan, tingnan nyo yung tatlo. Si G, nakaupo na lang. Kasi ang taas-taas ng bata na to. Silang tatlo na lang yung naglalaro at naliligo. Tiyak mamaya yung dalawa pagod. At saka si Sansan pala, hindi yun hindi yun mag-chat sa akin na magpakuha dahil sinabi niya magpupunta siya sa school nila. Maganda na po yung dagat na hapon na. Nakapag-relax din po tayo. Nakaano po tayo ng sariwang hangin. Na dito dati si Ate Cha nagpapasyal din pag umaga. Yan, nandito tayo banda. Hindi po naririnig yung sounds. At saka nandoon po sila kasi dumating si Angelora, ilas ni May Timang. Nag-usap. At saka si Tio andyan, tingnan nyo si Tio. Tapos ayan po, may bagong dating. Ngayon lang. Kumakain po sila. Si Tio ayan, nag-iisa. Naglalaro ng buhangin. Saka sila Angelora at saka si May Timang andun. Hindi lang tayo lalapit sa kanila kasi may sounds. Ayan. At uuwi na. Tinatagayan pa ni Rilan yung ni Kuan ni Alritz. Kasi magpapahatid na si Alritz. Magbibihis na dahil uuwi naman si Alritz doon sa mama niya dahil birthday bukas. Birthday ng mama ni Alritz. Nakauwi na po kami pero dito lang po kaila Bustipin. Yung magbata yun pinaligiwan ko na at binihisan. Ayan po sila sa loob. Ayan, nakapaligo na po sila. Binihisan. Tapos ako po yung lugi dahil hindi po ako naglala ng bihisan. Basta po yung
suot ko, pero hindi naman po ibig sabihin na hindi matutuyo. Nakauwi po tayo sa bahay ni Boss Stephen. Ayan, si Maril, nakapagbihis na. Ako hindi pa. Wala naman akong dalang bihisan. Oh, wala. Okay na ito, okay la. May naman ka t-shirt na dago. Ayan po guys, kauwi lang po namin. Alas 9 po na ng gabi. Kami lang po nauna umuwi. Si Pix nandun pa naiwan. Kasi yung mga bata may klase pa. At saka ano po tayo? Natuyo yung damit ko. Kasi naligo kami ng dagat. Tuyo yung damit ko. Sa kasabihan nga, hindi man daw masama yung matuyo na galing sa dagat. Kasi nung ano pa, nanganganak pa po ako, naliligo kami ng dagat. Hindi talaga binabanlawan yung mga bata galing sa liligo ng dagat dahil medicinal din po yun. Yung mga aso. Pero yung mga bata naligo, nabanlawan. Yan, bis na bis. Tapos, yan si Sia, kumakain na po ng saging. Potassium. Yung dala namin kagabi. Pumunta po kami ni Oh. Kuya AJ, sir. Elalong si ate natatakot. Saan natatakot? Sa dagat. Natuyo po tayo. Hindi po tayo nakagbihis dahil wala po akong dalang bihisan talaga. At saka hindi po masama natutuyuan ng galing sa dagat. Kasi maasin. Medicinal din yun. At saka alam ko po yun dahil nung mga unang panahon, bibi pa yung mga anak ko. At naliligo kami ng dagat. Talagang hindi ko po yun binabandawan pag galing sa dagat. Kasi lalo-lalo na po yung may sakit na hika pag naliligo ng dagat. At hindi dapat bandawan. Kasi parang medicinal din yun yung alat ng dagat. Kaya ayan po. Tuyong-tuyo po tayo. Ito po yung suot natin kanina pa. Anong oras na? Tas tuyong-tuyo talaga tayo. At talagang medicinal po yung yung tubig dagat. At po, yun po yung na alaman sa unang mga kapanahunan. Yan, nag-ano po sila sa saging. Nag-aagawan. Kaya po yun po yung tinitingnan ko, silang dalawa. Nag-aagawan po sila sa saging. Dala po namin yan kagabi pag uwi. Hi guys. Dito na po kami sa bahay. Nakain po ako Ang saging. ng tulad. Noong unang panahon, pag naliligo po kami ng dagat, hindi po kami talaga nagbabanlaw. Sasabihin na yung dagat maasin. Hindi po talaga kami nagbabanlaw. Hanggang po ako nakapag-asawa, tas nanganak, nagamit ko po yan sa mga anak ko, mga bibi. Halimbawa may mga ubo. At pinapaliguan ko yan sa dagat, tas hindi ko binamadlawan ng tubig tabang. Kasi yung dagat din po medicinal. Kaya hindi delikado po yung matuyuan ka po ng damit or suot mo na
naliligo ka galing dagat dahil yung dagat po is medicinal. Maasin po yan. Kasi yung mga nag-i-stroke nga, sasabihin, punta ka po ng dagat, kung anong parte ng katawan mo, ilibing mo sa lupa ng buhangin ng dagat. Punta ka doon sa dagat ng mga yung ano pa lang, bukang liwayway. Magpupunta ka po doon. Prove ko po yan. Mga nag-i-stroke, ginagawa po nila yun. Mga nagbubukang liwayway pula, bukang liwayway po, magpupunta sa dagat, tapos ililibing po yung parte ng katawan mo ng buhangin sa dagat. Medicinal po yun. Ngayon naman po, hindi po yan nagagawa dahil high-tech na. Yung ano nila is sumba. Pero para sa akin po, kung susundin ko, yung dagat talaga, medicinal sa katawan natin. Hindi yun naman sobra na. Pero talagang medicinal po yan. Kasi na-prove ko yan sa mga anak ko. Dahil yung sakit ba na sipunin, ubuhin, yun po, nagamit ko po yan. Pinaliliguan ko sila sa dagat, tapos hindi ko po sila binabanlawan ng tabang. Binibisan ko sila. Pero gumagamit po ako ng mansanilya, yung mansanilya. Kung hindi naman po na naniniwala sa mansanilya na yan, pero yung mansanilya, mabisa yan sa mga bata. So ayan, masasabi ko lang po, tuyong-tuyo talaga yung suot ko. Mula pa kanina. Magpunta kami ng dagat alas 3. Tas ngayon, umuwi po kami. Tuyo na po tayo. Pero yung mga bata, nakaligo na. Nakapag-pis. At sa katunayan, nga po yan, si Sia tulog na. Yan, tulog na po si Sia. Pero yung tupiin natin, andyan pa. Tapos, yung plantsahin natin, ayan. Yan. At sa nakakapansin po sa mga vlog ko, yung kortina ko, nakalukot. Ganun pataas. Kasi, ito po yung pinaka tilon. Sarado sa namin. Para hindi po kami klaro pag natutulog, hindi po kami klaro sa labas. Yan. Kasi klarong-klaro po yan ng mga tao dito sa loob. Pag gabi, yan po yung forma ng kortina namin. So, sa mga nakakita sa vlog ko, sasabihin na nagkortina pa. Sana hindi na lang po nagkortina. Yung kortina nila is hindi maayos. Pinakasarado po namin yan kortina para hindi po kami klaro dito sa hinihigaan namin. Yan po yung forma namin ng kortina pag natutulog na. At sa likod ng kortina na yan, ayan, mga plantsahin ko yan. Bukas ko na yan na madaling araw, plantsahin. Yan po. Sa mga estudyante ko. Yan pong forma. Tas dito naman po, nakakita. Dito, may foam, nakaano dyan, yung foam. Yung foam namin is na dito na nakahalapag na. Tapos yung kortina namin sa araw, nakaganito. Ganyan, klaro sa labas. Iniipit ko yan. Dito, iniipit ko yan para maging klaro sa labas. Ganyan yung forma namin ng kortina. Pag sa gabi, yan po yung forma ng kortina namin. Nakasarado. Tapos dito naman po sa bintana, sa bintana, yung kortina namin, hindi rin makikita sa vlog ko pag araw na maayos, ganito, bintana namin. Pag araw po, ginaganan ko yan, ginaganon, tapos binubuksan ko yung kabilang bintana ito. Tapos para itong ipit ng buhok ko, yun pong ginagawa ko pang-ipit dito. Parang ginaganon, ganon. Parang ganon. Tapos, iniipit ko. Ganyan.
Hindi tayo parang ganyan. Sabihin na lang ng ganyan. Yan, salamin. Kasi yung iba yung iba sinasabi, nagkurtina pa. Tapos, di naman maayos. Pag-araw talaga, binubuksan namin yan. Tapos dito, bintana. Pag sikat ng araw, nakakagising kami dito dahil sikat ng araw po, bumabanda po sa mukha namin. Natutulog pa kami. Pag sikat ng araw, nakagising po kami dahil yung sinag ng araw napupunta po sa amin na ano po sa mukha. Tumatama po sa mukha namin. Tapos ito naman, bintana po. Tas ref namin. Ito, yung gamit ko dito na pangsara, may ano po kami dito, plywood na sakto lang. Pero hindi ko ginagamit. Yung ano na lang, ginagamit ko pangsara, itong tuwalya ko, yung towel ito po. Pag araw, nakaganyan yan, nakagilid. Tapos, pag gabi, para po pag maaraw na, yung sikat ng araw, hindi rin mapunta sa amin. Ganito yung forma. Ganito. Ganito po. Yan, ganito yan. Tapos, ganyan. O, ganyan. Kasi, pag sikat ng araw, yung araw po, pasok po dito sa amin. Dito sa misa, banda. Dito. Mainit po yan. Kaya, ang ginawa ko na lang pang tabing, yung towel ko. Hindi ko na po ginagamit itong plywood. Para, mas madali kunin. Pag araw na, hindi na po kami natutulog, kinukuha ko yan, yung tuwalya ko, linalagay po sa likod. Hindi ko na lang po anuhin. Basta, yun po yung role ko dito sa bahay. Technique ba? Mindset. Gawaing nanay. Araw-araw. Yun lang po guys. Kasi, tayong mga nanay, ano po yung ano natin, malawak yung isipan natin sa mga gawain. At yung hindi naman nanay, tapos may mga yaya or good luck na lang po. Kung mag-isa po sila, hindi po nila magagawa yung gawaing bahay. Yan lang po guys. Thank you for watching.